Hello po sa ating lahat. Hello sa aking mga kababayan, saan panig man kayo ng mundo, basta't kayo Pilipino at may pusong Pilipino na mapagmahal sa ating bansang Pilipinas. Saludo po ako sa inyong lahat at para po sa atin ang bidyong ito. Sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat. Higit sa lahat, sa mga taong sumusuporta at nagmamahal kay Tatay Digong, mabuhay po tayong lahat. Una po, pinabot ko po ang aking panalangin sa pamilya ni Tatay Digong. I'm sorry, nagiging emotional po ako. Ilang gabi na rin po ako walang tulog. Hindi ko po makapag-video, nakasubaybay po ako sa nangyayari sa ating mahal na Pangulong Tatay Digong. I'm so sorry. Talagang masyadong ninenervyos ako. Hindi dahil natatakot ako sa sasabihin ko. Dahil ang sama ng loob ko, ang sakit sa dibdib dahil sa nangyayari sa ating mahal na Pangulo. Sorry. Una, sa mga anak ni Tatay Digong, sa kanyang asawa, laban lang po tayo. Kasama niyo po ang buong bayan na nalangin sa kalakasan at sana sa kaligtasan ni Tatay Digong sa kamay ng mga halimaw. Bakit ko po sinabing halimaw? Dahil ang halimaw po ay ang BBM Regiment at ang hayop at walang kwenta at ang demonyo at ang kapring si Torre. Magsisihan man po tayo, huli ng lahat. Dahil even me, I regret na binoto ko. We admit, okay? Mga BBM supporters at mga dilawang supporters. We admit that we have mistakes nang inluklok namin ang BBM. We admit, pero tinatama namin ngayon ang mali naming nagawa. Nung una, ipinaglalaban ko pa ang Pangulong Lakay. Dahil bata po ako, naniniwala ako na mabuti siyang tao. Dahil nung bata po ako, dahil sa kanyang mga donasyon, sa kanyang mga pinamimigay na bigas, na asin, harina, nagkaroon ng laman ng aming tiyan. Nagkaroon ng pagkain sa aming lamesa. Yun po ang paniniwala ko. Kaya lumaki ako na naniwala ako na mabuti siyang tao. Pero ngayon, na malawak na ang aking pangunawa at pinagnilayan ko yung mga pangyayari noon at pangyayari ngayon, maling-mali pala na inidolo ko ang Pangulong Marcos Ferdinand. Dahil ang kasabihan nga, di po ba, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ngayon sa ginagawa ni BBM, naiintindihan ko na po kung bakit maraming tao ang galit na galit kay Marcos noon. Dahil maaaring naranasan nila ang naranasan ko. Sa ngayon, di ba, kayo mga kabataan, mga nagsasabing wala kaming pakialam ngayon sa kung ano nangyayari sa government, dapat po kayong makialam. Yung mga nakakatanggap ng mga ayuda, dapat po kayong makialam. Dahil ganyan-ganyan din po ang ginawa nila noon nung ako'y kabataan ko. Nakakatanggap kami ng ayuda. Hindi namin alam na sa kabila ng ayuda, puro nakaw pala ang pinagagawa nila. At ngayon, nangyayari, history repeat itself. Bumabalik lang yung history na ang mga Marcos ay tunay na magnanakaw at walang kwentang presidente ng Pilipinas. At hindi lang yan. Ngayon, yung nangyari noon, nangyayari ngayon, lalo na nangyayari sa ating mahal na Pangulong Duterte. Napakalaki ng utang na loob ng buong Pilipinas, ng maraming Pilipino, higit sa lahat ng mga OFW, kay Tatay Digong. Hindi nyo hindi nyo maitatanggi na sa 6 na taon na pagiging Pangulo ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas, nakaramdam kami, ako, mga OFW, lahat karamihan nakaramdam ng maayos at matiwasay na bansa.
Nung mga nakaraang presidente, wala namang nabago. Marami pa rin tayong reklamo. Hindi ko sinasabi na naging perpekto ang pamumuhay ng lahat ng tao nung panahon ni Tatay Digong. Pero umayos po tayo. Nagkaroon tayo ng katiwasayan sa buhay, nagkaroon ng katahimikan. Maraming namatay, I admit, kaya ngayon, ayan, inuusig si Tatay Digong. Pero mas gugustuhin ko na po at naririnig ko sa balita na may pamilyang mas gugustuhin ko na po, ulitin ko, mas gugustuhin ko na, na lang po, I'm sorry po, talagang kasi ang dibdib ko po ay kumakabog. Mas gugustuhin ko na lang po na mabalitaan sa radyo, sa telebisyon, na may kriminal, na may adik na namatay o pinatay dahil ito ay nagdodroga, dahil ito ay adik, kaysa may isang buong pamilyang namatay dahil sa adik. Yun po ang nangyayari ngayon sa pamamahala ni BBM. Nakafocus sila sa paninira sa mga Duterte, pero hindi sila nakafocus para sa ikabubuti ng taong bayan. Wake up call ho sana sa atin yung nangyari kay Pastor Kibuloy nung sinugod ni Torre sa utos ni Marcos. Hindi natin madidinayan yung ginawa nila sa kingdom ni Pastor Kibuloy. Ngayon naman po, anong ginawa nila kay Tatay Digong? Wala silang awa, hindi man lang pinagpahinga, hindi man lang niya binigyan ng pagkakataong makapag-relax, makapagpahinga pagkagaling sa biyahe. Dinampot po nila. Inilayo sa mga anak, sa mga mahal sa buhay. Itinakas, ibig sabihin kinidnap ng wala man lang, hindi man lang siya binigyan ng karapatan si Tatay Digong. Napanood na natin yan lahat sa video. Hindi ko na kailangang isa-isahin. Maaaring yung iba, denial, maaaring yung mga tuta ng BBM, mga bulag, iba ang kanilang interpretasyon. Tangala lang kayo, mga animal kayo. Kung hindi nyo gusto, dahil natutuwa kayo, hindi nyo gusto si Duterte, natutuwa kayo sa nangyayari kay Duterte ngayon, kay Pangulong Duterte, sa mahal naming si Tatay Duterte, natutuwa kayo. Sana lang, huwag kayong makarma. Sana lang, huwag mangyari sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, ang dinaranas ng mga ibang tao sa Pilipinas na nawala ng pamilya, nawala ng anak, dahil sa kaguluhan, dahil sa maling pamamalakad ni BBM. Sana lang, huwag mangyari sa inyo yan. Pero sana po, panalangin ko rin po, manalangin po tayo, tayong lahat na nagmamahal kay Tatay Digong, tayong lahat na naniniwala, malagpasan to ng pamilya ni Tatay Digong, makauwi at makabalik sa Pilipinas si Tatay Digong ng ligtas at malakas. Patuloy po tayong manalangin na sana maging maayos si Tatay Digong. Masakit isipin na ginanto si Tatay Digong. Kung ito nagawa ni BBM kay Tatay Digong, sa taong alam natin na may impluensya, paano pa kaya tayo na regular na tao lang? Paano pa kaya ang mga pamilya natin na nasa Pilipinas na simpleng buhay lang? Kayang-kaya nila tayong itapon, ipakulong kung gugustuhin nila. Kaya please, nananawagan po ako sa inyong lahat. Lumabas po tayo, makiisa po tayo. Kailangan na po natin patalsikin ng BBM regimen. I know may magsasabi it's easy for me to say this, but my heart, my mind is always in Philippines. Mahal ko po ang Pilipinas. Kung pwede nga lang. Kung wala nga lang po mga trabaho na kailangan kong unahin dito, gustuhin ko pong umuwi ng Pilipinas. Pero hindi po gano'n. Pero naniniwala po ako sa pagkakaisa, sa panawagan. Magkaisa po tayo, manawagan po tayo na sana po magkaisa ang lahat ng Pilipino upang mapatalsik ang BBM. At para sa mga sundalo,
na tumiwalag sa kanilang posisyon. Mga pulis, saludo po ako sa inyo, ma'am and sir. Napakabuti ng inyong puso. Alam ko, naghirap kayo, nag-aral ng gusto para marating ang gusto niyong posisyon. Pero saludo po kaming lahat sa paninindigan nyo. Dahil tinanggal nyo, hinubad nyo ang yung uniforme dahil alam nyong may mali sa nangyayari. Kaya sa inyong lahat, saludo po ako sa inyong lahat. At para naman sa'yo, Tore, sa yung hayop na hayop na tikbalang ka, sa iyo, putang ina ka, animal ka, hayop ka. I can say sa'yo, Tore, hayop kang animal ka. Wala kang puso. Hindi ko idadamay dito ang pamilya mo. Dahil alam ko, kung masaya ka sa ginagawa mo, at sinasabi mo, napanood ko yung vlog mo, pero hindi ko tinapos. Hindi ko maatim na panoorin ang pagmumukha mong hayop ka. Deserve mo na murahin ni Kitty. Deserve mo na sabihan ka ng putang ina mo. Asshole. Dahil deserve mo yan. Anyway, inamin mo naman, Tore, na makapal ang balat mo. Ang balat mo, kasing kapal ng goma ng 10-wheelers truck na gulong. Ganyan kakapal ang pagmumukha mong hinayupak ka. Matalino ka eh. Alam namin matalino ka kaya narating mo ang posisyon na yan. Pero saan mo ginagamit? Ginamit mo ba sa tama? Wala. Dahil nag-aambisyon kang hayop ka. Wala kang makarating. Kung may karayom lang ako, tutusukin kita ng karayom, hayop kang, Tore ka. Buwak ka ng ina mo. I'm sorry sa lahat. Sorry po kung nagmumura ako. Hindi ako natatakot. Masarado ang YouTube ko. Wala akong kinatakutan. Hindi naman ito ang ikinabubuhay ko. Gusto ko lang ilabas ang nararamdaman ko, ang sakit na nararamdaman ko ng pamilya ni Tatay Digong, ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa. Pero kailangan tayo ni Tatay Digong kaya wake up, Filipino people. Magkaisa po tayo. Ipaglaban natin ng tama. Bigyan natin ng katarungan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Mabuhay po tayong lahat. Saludo po ako sa inyong lahat, mga DDS, mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong, sa mga OFW. Laban po tayo para kay Tatay Digong. Salamat po. God bless. Peace.